Shalom ho sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ulit si Father June dito sa ating palatuntunang Word Made Flesh. No po, sana po iadatnan kayo ng ating programa sa isang magandang kalagayan. Pero ano pa man ho ang inyong kinalalagyan ngayon at inyong kalagayan, talaga hong magiging pagpapala ho itong ating programang ito sa inyo. Ating hong paghahanda ito para sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. At ang dami-dami po nating matututunan mula sa ating mga pagbasa na talagang maging importante sa ating pang-araw-araw pumuhay bilang mga anak ng Diyos at bilang mamamayan ng ating lipunan. Sana po tinitipon nyo na ang inyong mga kasambahay, mga kapitbahay, mga kaibigan sa paligid ho ng inyong television, sa harapan ng inyong television upang talagang makapakinig tayo sa ating Word Made Flesh. Sana po yung panulat nyo at susulatan para ho talagang dumadami yung inyong kalaman at mababalik-balikan ninyo. Pinabati ko po kayong lahat, lalo na po yung mga pari, mga kaparian, mga catechist, mga lay minister of the word, mga seminarista, mga taong nagpapalaganap ng magandang balita. Sana po nakakatulong sa inyo ang ating programa. Kung ganun po, pagka nakakatulong po ito sa inyo, talaga pong mag-text kayo sa ating palatuntunan. Nandiyan po ang mga text numbers natin para ho masabi niyo sa kay Father June at sa foundation kung ano yung nagiging tulong nito sa inyo. At sana po talagang pagpalain tayo ng Panginoon sa ating panonood na ito ng Word Made Flesh. Hinirang ni Yahweh si Siro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ang kapangyarihan ng mga hari. Ibubukas ni Yahweh ang mga pintong bayan para sa kanya. At sinabi ni Yahweh kay Siro, tinawag nga kita upang tulungan ng Israel na lingkod ang bayang kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba.
Palalakasin kita bagamat ako'y di mo pakilala. Ginawa ko ito upang ako'y makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ito pong ating pagbasa ay hango nga kay Isaías at siya'y nagsasalaysay dito sa atin ng isang pangyayaring napakagandang maunawaan. Tingnan nyo, ito hong si Ciro. Si Ciro ho ay magiging isang Persian king. Hindi ho siya Hudyo. Pero gagamitin ho siya ng Diyos, sangayon nga sa narinig natin dito, na isang instrumento para sa pagpapalaya ng bayang Israel. Na noon ho ay bihag, sabihin natin, exiled ho doon sa Babylonia. At ito ho si Ciro ang gagamitin ng Diyos upang makabalik sila sa kanilang lupain. Sa Israel. Ito ho yung sasalaysay sa atin ni na Ezra at Nehemiah sa kanilang mga aklat. Itong si Ciro nga ay isang pagano, masasabi natin ganyan. Pero ganun pa man, gagamitin siya ng Diyos. Kaya nga, paulit-ulit sinasabi dito, hinirang kita bagamat hindi mo ako kilala. You know? Meron akong pagagawa sa iyo bagamat hindi mo ako kilala. Lagi akong ganun yung sasabihin dito kasi hindi naman talaga Hudyo itong si Ciro. Pero ganun pa man, gagamitin siya ng Panginoon. Brothers and sisters, ito ho'y nagpapaalala sa atin ng ating, ang Diyos, si Yahweh, ang talagang direktor ho, direktor ng drama ng kasaysayan. He is, Yahweh, the Lord, is the director of the drama of history. Yung drama ng historya na pang personal at ganoon din naman pang kalahatan. Both individual and universal history. Napaka-importante ho maunawaan nun na hindi ho tayo nagpapatakbo ng buhay natin kung tutuusin. Natural, we're very active agents, actors dito sa dramang ito. Hindi tayo mga pion, mga pawns in this the checkerboard of history. Hindi ho, meron tayong mga sariling kalooban, meron tayong sariling kaisipan. At makikipagtulungan tayo sa Diyos kung nanaisin natin. Gagampanan natin yung papel na binibigay niya sa atin kung nanaisin natin. At natural, napakaganda ho sana ng takbo ng istorya natin at istorya ng ating nasasakupan at ginagalawan kung tayo talagang makipag-isa sa direktor. Natural. Dito niya sa isang drama, for example, kung yung mga actors and actresses, pasok lang ng pasok kung kailan lang maisipan, edi ang gulo, walang drama doon, disaster pagka nagkataon yun. Yun nga sinusunod yung director doon. Kapag sinabi niyang pasok, pasok. Pag sinabi niyang cut yun, etc. Ganyan. Pagka sinabi niyang ulit, something that way. The point is, brothers and sisters, itong ating tagpong ito, si Ciro, isang haring pagano, gagamitin ng Diyos. Gagamitin ng Diyos. Nagpapakita ito talaga na God, the Lord, is really sovereign. Makapangyarihan siya, siya ang nagpapatakbo at nagpapalakad at talaga nagsasagawa itong dramang ito. Na napakaganda ho, kung tutuusin. Sana ho, makita rin natin ang ating papel, sa dramang ito ng ating kasaysayan. Kasaysayang pang-personal, kasaysayang pang-kalahatan. Can you imagine, brothers and sisters, ang ating inang birhen, for example, si Maria, nung siya'y inaanyayahan ng Diyos, na maging ina ng anak ng Diyos. At sa mga tuwid, maging, napaka-importanting actress doon sa drama ng kasaysayan ng kaligtasan. Brothers and sisters, can you imagine kung hindi siya nakipag-isa sa Diyos? Eh di wala tayong kaligtasan. Ganon din naman ho si Jesus, nung tinawag siya ng Diyos para talagang maging tagapagligtas. Anak siya ng Diyos, yes, tapos maging tagapagligtas siya. Kung hindi niya ginampanan yung kanyang papel na ayon sa kanyang ama, kung ayaw niya magdusa, for example, tulad ng isinusulsul sa kanya ng mga tao noon, can you imagine kung ayaw niyang gawin yung pinagagawa sa kanya ng ama na talagang mangangaral siya, hantong siya sa kaparusahan sa krus, etc., sa kamatayan sa krus. Francis, ano mangyayari sa atin? Wala. Ganon din ho tayo. Pinipili tayo ng Diyos, meron ho tayong papel, bawat sa atin. Bilang magulang siguro, bilang mag-aaral siguro, bilang trabahador siguro, bilang ama, bilang kapatid, bilang, ewan ko, kung guro, bilang pari, for example, bilang reliyoso, bilang katikista, and whatever, pinipili tayo ng Diyos para sa isang katangi-tanging papel na dapat natin gampanan. At sana magampanan natin yon ng malulhati
sa pagkaluluwalhati ng Diyos at sa atin para sa ating kaliligtas at sa kaliligtas ng mga nakasalalay sa atin. Brothers and sisters, yun ho yung pinakabuod nitong ating pagbasang ito tungkol kay Ciro dito po sa aklat ni Isaías. Sana ho maintindihan natin, ang Diyos ho ang direktor ng drama ng ating kaligtasan. Alam niya ho kung ano nangyayari. Talaga hong ang lahat, maging malungkot man o maligaya o ano pa man yun, lahat ito mahuuwi para sa kaluwalhatian niya at para sa ating kaligtasan kung makipag-isa tayo sa kanyang panukala, sa kanyang papel na iniyaatan sa atin. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ng Pablo sa mga taga-Tesalonica. Unang sulat. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa iglesia sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos at nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, at hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ito pong pagbasang narinig natin ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Brothers and sisters, ito po ang unang sulatin sa Bagong Tipan. This is antigo ito. This is the first writing in the New Testament. Hindi ho yung mga ebanghelyo. Yung mga ebanghelyo will come about 20 years after this writing here, which Paul wrote the year 49-50 of our era. Sa mga tuho, talagang aga-aga ho nitong sulat na ito. Ano ba nangyari? San Pablo kasi, yung misyonaryo ni Jesus, apostol ni Jesus, talagang siyang unang-unang naglibot kung tutuusin sa mga apostoles, no? Talagang tumawid siya ng dagat, umakyat sa mga bundok para ipangaral yung magandang balita. Later on, the other apostles will also do the same. The point is, itong San Pablong ito, nagtatag siya ng isang eklesiya. Eklesiya ho, ibig sabihin yung tinawag palabas. Kaya tinawag sila palabas upang makinig sa salita ng Diyos sa pahayag ng mga apostoles. Kaya nga natipon sila bilang bayanampalataya, the church, bayanampalataya, bayang nananampalataya. The point is, doon sa eklesiya na tinatag ni Pablo dito sa Thessalonica, narinig niya pagkatapos ng ilang panahon, kasi iiwan ho ni Pablo yung lugar na yon, sa pangangasiwa ho ni Timoteo, si Saint Timothy. Siya ho ang magiging obispo. Obispo ho, galing sa salitang Griego, episkopus. Episkopus, ibig sabihin over, tapos skopus, scope, no? Seer, overseer, kapatas ho siya, no? Si Timoteo dito. Siya mga ngalaga noong eklesiyang yun na tinatag ni Pablo. Tapos nakabalita si Pablo mula kay Timoteo na marami nangyayari doon sa eklesiyang yun. Kung kaya susulat si Pablo dito sa eklesiyang ito. Ito nga ho yung unang sulat niya. And this is it is the first writing in the New Testament. The point is, tingnan niyo kung ano sinasabi niya dito. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa iglesia sa Thessalonica. Yan ang sabi niya ganyan. Mga hinirang ng Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Brothers and sisters, dito sa pagbasang ito, nakikita natin yung ipinapanalangin ni Pablo para sa kanila.
Pagpapala, grace, at kapayapaan, peace. Napakahalaga ho nung dalawang bagay na iyon. Yung grace na iyon ay yung kagandahang loob ng Diyos, para sa mga tao. At yun ho ay wala nang iba kundi si Jesus. He is the grace of God personified, kung tutuusin. At kapayapaan. Yung pa rin ho si Jesus, kung tutuusin. Ang kapayapaan natin sa Diyos. Sabi nga ni San Pablo sa kanyang unang sulat kay Timoteo. The point is, yung kapayapaan yun ay, ang ibig sabihin, talagang magandang kaugnayan ng tao sa Diyos, sa kapwa, sa kanyang kapaligiran, sa kanyang sarili. Four-dimensional reality ho yun. The beautiful rapport of man with God, with nature, with neighbor, and self. Friends and sisters, tapos dito, ang sabi ni San Pablo, lagi kami nagpapasalamat dahil sa inyo. Dahil sa inyong, narinig namin tungkol sa inyo. Sabi niya ganyan. At lagi kayong kasama sa aming dalangin. Ang ganda-ganda ho nito sinasabi dito ni San Pablo. Talagang binibuild up niya itong mga taga-Thessalonicang ito. Natutuwa siya sa nangyayari sa kanilang katatagan, kung tutuusin, sa kanilang pananampalataya. Tapos, ang sabi niya dito, ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama, ang inyong gawang bunga ng pananampalataya, sabi niya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Friends and sisters, look at that. Minenmention po dito yung tatlong kaloob ng Diyos nung tayo binyagan. Faith, hope, and love. Friends and sisters, napakahalaga po itong mga kaloob na ito ng Diyos sa atin. Tinanim ho ito ng Diyos sa atin nung tayo binyagan. Tandaan ho natin yon. At inaasahan ho ng Diyos dahil nagtanim siya sa ating mga puso, sa ating mga pagkatao, na talagang uusbong ito, talagang lalaki itong punong ito ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at balang araw mamumunga. Medyo matagal lang ho siguro yung binyag natin, no? Lalo na yung mga may gulang na sa atin dito na nanonood ngayon. Tinitingnan ho ng Panginoon, nasaan yung mga bunga nito? Sana ho masabi na tungkol sa atin yung sinasabi ni San Pablo dito sa mga taga-Thessalonica. Ang sabi niya kasi, ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama, ang inyong gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa. Sana nga ho, ganun ang makikita ng Diyos sa atin. Friends and sisters, ito ang ating programang Word Made Flesh, na kung saan pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ay naglalayon, talagang tulungan tayong maging matatag sa pananampalataya, talagang maging malakas sa pag-asa natin sa Diyos, at talaga namang puspos ng pag-ibig sa Kanya sa ating kapwa. Sana ho yan ang bubunga sa atin ng ating mga pagbasang ito. Umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang panalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasamang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat, tinuturo ninyo ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay niyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ito pong ating pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo ay pagpapatuloy na narinig natin noong isang linggo.
Ang maganda ho nito, ang tinuturo ho dito sa atin ay napaka-practical, napakahalaga ho para sa ating pamumuhay sa ating lipunan. Kasi ang pinag-uusapan dito, buwis. Ngayon, ano nangyari? Sinasabi dito, yung mga Pariseo ay nakipag-ugnayan sa mga Herodiano, yung mga alagad, tauhan ni Herodes. Sino nga ba yung mga Pariseo? To refresh our minds, ito ho yung mga Hudyo na talaga namang humiwalay, farisya, humiwalay sa mga ordinaryong mga tao, sa kanilang pagnanais na makilala ang Diyos at ang kanyang kalooban para sa mga tao. At paano nilang gagawin yon? Sa pamamagitan ng pag-aaral nila ng kasulatan. Gusto nilang alamin ang kalooban ng Diyos para maisagawa yun. Napaganda ho ng umpisa ng kanilang pagsisikap. Yung layo nila, napakadakila. Kaya lamang ho, maliligaw sila ng landas kasi magiging mayabang sila pagdating ng panahon. Talaga namang iisipin nila na talagang angat na angat sila sa common tao, na talagang aalipustain nila kung tutuusin, babaliwalain nila. At hindi lang yon, mauuwi sila balang araw sa pag-iisip na ang Diyos may utang na loob sa kanila. Dahil ginagawa nila ang kalooban niya, dapat pagpalain sila at talagang gantipalaan ng Diyos. Parang ganoon, kung kaya napakalayo ho ng nirating nila sa kamalian. Kung kaya makakalaban nila ang Panginoong Jesus. Kakalabanin sila ni Jesus pagdating ng panahon. But sisters, itong mga Pariseyong ito, sila ho yung mga estudyante nga pala ng mga Skriba. Skriba ho, yung mga experts sa scriptures. Skriba at Pariseo. Lagi ho sila magkasama. Pero nakapagtatako dito, ang kasama nila ngayon, yung mga tauhan ni Herodes. Si Haring Herodes ho, hindi naman talagang reliyosong tao. Kung tutuusin nga, tutuligsain siya ni Juan Bautista kasi nakikisama siya sa asawa ng kanyang half-brother, si Philip. At papatayin ni Herodes si Juan Bautista dahil, tinuligsa siya. At tinuligsa, tapos pinapatay siya at one point. Dahil nga dun sa, kung maalala nyo, ayun ang hiniling ng anak na babae ni Herodias na kinakasama niya. Anyway, brothers and sisters, etong mga tauhan ni Herodes, magkakasama ho sila ng mga Pariseo na tatangkain siluin si Jesus sa kanyang pananalita. Kung kaya, ayun ho, naglalagak sila doon ng patibong, ng isang trap. Meron ho silang katanungan sa kanya na napaka-importante. Pero bago pumunta rin sa katanungan nila, meron muna silang pasakalye. Ang ganda ho ng sinabi na tungkol kay Jesus. Sabi nila, nalalaman namin kayo'y tapat, at tinuturin niyo ang buong katotohanan na ibig ng Diyos na gawin ng tao. Tinuturo niyo ang kanyang kalooban sa mga tuwid. At hindi lang yun, wala kayong sinasanto, wala kayong sinisino. Hindi kayo nangingimi kasi hindi niyo tinatansya yung tao. Kung meron siyang mataas na tao siya o ordinary tao siya, hindi pare-parehong tao sa inyong harapan. Kung kaya, tatlong bagay ho yun. Brothers and sisters, kung tutusin, totoo ho yun. Totoo ho yun, sinasabi na lang yun. Na si Jesus ay tapat. Talagang he is a just person. Napansin ho nila yun. Talagang si Jesus nagsisikap lagi maging tapat sa Diyos. Hindi lang yun. Talagang sinisikap ni Jesus ituro yung kalooban ng Diyos. Yun ho, naging pangunahin sa buhay ni Jesus. Please understand. Tatandaan niyo ba kung anong unang katagang inilagay sa labi ni Jesus nung siya'y parating dito sa mundong ito? Matatagpuan niyo ho yun sa Hebrews chapter 10 verses 5 and 9. Ang sinasabi doon, nung dumarating si Jesus sa mundong ito, anong sabi niya? Narito ako upang tuparin ang iyong kalooban. I come to do your will, O God. Yun ho ang unang-unang katagang ilagay sa labi ni Jesus. Ano yung huling-huli? Ang huling-huli ho, sasabihin niya doon sa krus, nung nakabayubay sa krus, ang chapter 19, verse 30 ni John, sasabihin niya, natapos na. Ano ang tapos niya? Yun yung sinabi niya sa umpisa, I come to do your will, O God. At tunod doon sa chapter 4, verse 34 ni John ulit, sasabihin ni Jesus doon, ang pagkain ko ay ang tuparin, ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang kanyang gawain. Yun hong pagtupad sa kalooban ng Diyos at pagganap sa gawain ng Diyos, yun ho yung misyon ni Jesus. Na sa dulo ng kanyang buhay, yung nasa chapter 19, verse 30 ni John, sasabihin niya, natapos na. It is finished. Mission accomplished. Francis, na sinasabi sa atin sa mga ebanghelyo, lalo mag-isa ng Lucas, ipapaliwanag ni Jesus doon kung ano yung ito, gawin ninyo ito.
hindi lang pala yun ang pag-ulit ng ginawa ni Jesus doon sa tinapay at alak, kundi yung gawin ninyo ito ay yung halimbawang iniwan niya sa atin ng pagpapumbaba at paglilingkod nung hinugasan niyo yung paa ng kanyang mga apostles. Hindi lang yun. Gawin ninyo ito, itong tanda ng pag-ibig kong ito, na mag-aalay ng aking sariling buhay para sa inyo. Kasi sabi ni Jesus, chapter 15, verse 13 ni San Juan, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito. Naialay ng isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At yun nga ang gagawin ni Jesus kinabukasan sa Biyernes Santo. Gawin niyo ito. Dapat nagmamahal tayo sa isa't isa. Nang ganun lamang hanggang sa pagbubuwis ng buhay natin. Lalo-lalo na ang ating Panginoon. Sa mga tuwido, hindi natutukuyin ni San Juan yung pagtatatag ng Eucharistia doon sa huling hapunan. Kasi nga dito sa chapter 6 natin binabasa ngayon bilang Ebanghelyo, dito sa kapistahan ito ng katawan na dugo ni Kristo, tinutukoy na dito ni Jesus yung kanyang katawan, yung kanyang dugo. Brothers and sisters, tingnan nyo ito. Si Jesus ang karunungan ng Diyos. Alam natin yon. Si San Pablo, tinutukoy niyang maliwanag na maliwanag yun eh. For example, in chapter 1 Corinthians chapter 1 ang sinasabi niya doon, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. In chapter 1 verse 24. Ang maganda nito, ito hong karunungan ng Diyos na ito, si Jesus, ay mag-iiwan sa atin ng kanyang sarili. Sabi ko nga sa inyo, pagka aalis mo ang isang tao, mag-iiwan siya ng isang alaala. Bakit? Kasi hindi niya pwede iwan ang sarili niya kasi iiwan niya ang isang alaala. Pero si Jesus hindi ho ganun. Hindi niya ho problema yon. Aalis siya pero may iiwan pa rin siya. Medyo mahirap kong gawin, pero wala naman posible sa Diyos eh. Kung kaya, aalis siya pero iiwan niya ang kanyang sarili sa katawan at dugo, ang kanyang sarili mismo saan yung tinapay at alak. Only God can do that, At ginawa niya ho yun, tanda ng kanyang malaking pag-ibig sa atin. Yun sinasabi sa John chapter 13 ho. Minahal niya ang kanyang mga disipulo na narito sa mundong ito at papakita niya ang pagmamahal niya hanggang sa wakas. Yun ang Eucharist. Yung trigo, yung langis, yung kung ano-anong kunyari yung ubas, dapat meron silang ibabayad na tax doon, sa gobyerno. Mga 1/10 ikapunong mga bagay na yon. Tapos merong income tax ho. Dapat magbabayad sila ng income tax. Yung income tax na lang yun ay 1% ng kanilang ganansya, At tapos merong poll tax. Ito ho yung tribute nila kung tutuusin. Ito ho isang coin ito, isang coin ito. Bawat Hudyo ho, 14 years old to 65 dapat magbigay ng isang denaryo, Isang denaryo bilang poll tax nila. Denaryo ho, ibig sabihin yung sahod mo sa buong araw. Yun ho yung denarius. Tatlo ho yung buwis lang yun. Biro mo kung pagbabawal ni Jesus yung pagbubuwis na yun, talaga namang malaking disgrasya yun sa gobyerno ng mga Romanos, Kaya lagot siya talaga, O ano ngayon ang sasabihin niya? Bawal ba o pwede ba? Sabi ko nga sa inyo, pagka sinabi niyang dapat magbayad, para siyang ahente ng Roma. Pagka sinabi niyang hindi dapat magbayad, para naman siyang nag-i-incite, nangihikayat magrebelde. Kaya parang sala sa init, sala sa lamig, parang ganyan ba, hindi mo malalaman kung anong sasagot mo doon. Friends, sisters, eto maganda, yung sagot ni Jesus. Sabi niya, akin na nga ang pinambabayad yung buwis. Tapos binigyan siya ng sample ng pambayad ng buwis, a Roman coin. Okay? Ay sabi niya, kanino ba larawan ito? Sa Cesar ho, sa emperador. Tapos ito, brothers and sisters, yung sinabi niya, ibigay sa Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Brothers and sisters, tingnan niyo yung sagot ni Jesus. Talaga naman lusot siya dun sa trap nila. Akala nila sasagot siya yes or no, Hindi, iba sagot ni Jesus eh, Nagpapala kayo ng mga kabutihan mula sa imperyo, hindi ba? Mula sa mga Romanos. Meron kayong mga roads, merong katahimikan, meron kayong mga kinakailangan na sa pamumuhay. Hindi tayo nagkakalabo-labo dito, etc. Kaya
Kung kaya naman, kung nagpapala tayo mula sa mga Roma, sa mga taga-Roma, mga impero ng Roma, dapat talagang tumulong tayo doon. Natural. Hindi naman libre ang mga ginagawa nilang yan. Pero ang importante, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Hindi tayo dapat magkulang sa Diyos. Ang dapat na kapangyarihan ating pinaglilingkuran ay hindi lang yun nandito sa lupa. Tayo talagang ngayon, pinag-aharian ng Diyos. Kung talagang pinag-aharian tayo ng Diyos, talagang magpasakop tayo sa Kanya. Brothers and sisters, napakaganda ho nung turo ngayon ng Panginoon. Brothers and sisters, tayo bilang mga mamamayan, nagpapalaho tayo, mula sa pamahalaan. Siguro, maraming dapat mangyari sa pamahalaan natin. Siguro, dapat maging maingat tayo sa mga inahalal natin, sa nailuluklok natin sa kapangyarihan, upang talaga maging tapat sila sa kanilang tungkulin, maglingkod sa bayan. Yun naman ang kanilang pinangangalandakan, hindi ba? Gusto nila maging lingkod ng bayan, servants, public service, something like service. The point is, dapat talagang inihahalal natin doon yung mga karapat-dapat. Yung alam natin ang atupagin, hindi yung kanilang sarili, ang kanilang mga interes, mga ka-interes ng kanilang mga kaalyado, kundi ang interes ng bayan, ang mas nakakarami, the common good. Brothers and sisters, talagang dapat tinutulungan natin sila. Yung pagbubuwis ho, kung tutuusin, please remember, yung nagpapala sa buwis, kung tutuusin, ay yung mga ordinaryong mga tao, yung masa ho. Kasi ang mga pupunta naman sa mga tinutulungan ng gobyerno, yung mga public institutions natin, mga hospital na ganyan, etc. Abay, ang mga ordinaryong mga mamamayan, hindi yung mga yayaman, meron naman silang pupuntahan mga private hospitals, they can afford it. Pero yung mga maliit ho, sila natapala talaga doon sa mga buwis na binabayad dyan. Kung kaya, importante yung pagbabayad ng buwis na yun. Hindi ho natin matatawaran yun. Si Jesus mismo, nagbayad ng buwis. Natandaan niyo siguro yung himala na ginawa ni Jesus? Nung kinokolektahan sila ng buwis, tumating yung kolektor ng buwis doon sa kanilang lugar. Tapos tinawag niyo si Pedro, Pedro, sino ba nagbabayad ng buwis? Yung mga anak ng hari o yung mga dayuhan? Natural yung mga dayuhan. Yung anak ng hari, libre, no? Sabi niya, para hindi sila maskandalo sa atin, punta ka doon sa dagat, sa lawa ng Galilea, ihagis mo ang iyong pamingwit, Yung unang-unang makukuha mong isda doon, pagka tinignan mo doon sa kanyang ngalangala, meron doong nakaipit na coin, a shekel, half shekel lang yung babayad. Bayad mo yan para sa iyo at para sa akin, para hindi sila maskandalo. Sa Makatuwid do, talaga nagbayad ng buwis si Jesus sa Makatuwid. By the way, as a part, yung isda doon, yung St. Peter's fish, alam nyo, madalas ho nakikita yung mga isdang yon. May mga nagtatago ba ng pebbles, dito sa kanilang ngalangala, in the gills, for example, may pebbles doon. Kuya, hindi nakapagtataka kung instead of a pebble, it is a coin, Anyway, the point is, brothers and sisters, nagbayad ng buwis si Jesus. Tayo rin ho, kung tayo mga mamamayan, dapat masinop tayo at maagap sa pagbabayad ng ating buwis. Natural ho, dapat tumulong tayo doon. Pero wag ho natin kalimutan na talagang nilikha tayo ng Diyos. Talagang nilikha. We are created by God. We are creatures. God is our creator. Sa Makatuwid do, nakasalalay tayong talagang todo-todo sa kanyang pagkalinga sa atin, sa kanyang pagpapanatili sa atin, sa pag-iral natin, our existence. We owe everything to God. And so let us give God all the glory. Let us give God everything, that we are. Depende ho tayo talaga sa Kanya. Francis, magandang tanongin natin sarili. Talaga bang kinikilala natin ang Diyos sa ating buhay? Pero in practical terms, hindi lang sa isipan natin. In practical terms, talagang yung buhay ba natin, ibinabalik natin sa Diyos? Talaga ba napaparangalan siya sa ating mga ginagawa? Etc. Ganyan. Brothers and sisters, by the way, dito po sa ating programang ito, Word Made Flesh. Sinabi na ho natin nung September 3 show natin ito, some months, last month, na ang ating sponsor dito ay ang Diyos lamang. He has seen us through one full year of television show. Alam natin kinakalinga tayo ng Diyos. At hindi ho natin babawasan yung parangal na yun sa Diyos. Siya ho ang tangi nating sponsor dito sa programang ito. And of course, you can imagine, gagamit ho ang Diyos ng mga tao, mga grupo, mga kumpanya, na ibig tumulong din sa pagtataguyod natin itong ating gawain ito ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay ibig tumulong dito sa ating pagpapatuloy ng Word Made Flesh, tumulong ho kayo. Kailangan ho ni Father June at ng Word Made Flesh Foundation ng inyong tulong. Hindi ako nahihiyang sabihin nyo kasi ginagamit lang ho ako ng Panginoon dito kasi siya ang sponsor nito eh. Kung wala kayo, walang tutulong sa Diyos,
sa pagsasabuhay nitong pagsagawa nitong programa, di magtatapos din to, no? Pero ang Diyos ho ang bahala dito. Karangalan niyo ho na maging katulong ng Diyos sa pagtataguyod nitong programa ito. Yun ho, sinasabi ho natin yun. Kinikilala ho natin sa makatuwid na ang Diyos ay talagang Panginoon natin. We're giving God everything. We're giving God all the glory. Kung kaya yung mga tutulong sa programang ito, magiging donors sila. Kikilalanin sila, they will be recognized as donors. But only God is our sponsor. Yun ho ang pinaka-practical na papakita ng talagang pagsalalay natin ng ating buong sarili sa Diyos. You know, the foundation understands that very well. Itong programang ito, talagang pag-aari ito ng Diyos. At yun ho ang malaking karangalan nila, Father June at Word Made First Foundation, nagiging kasangkapan sila ng Diyos para sa pagtataguyod itong programang ito. Sana din ho, kayo din. You know? Brothers and sisters, ang ganda ho na itong tinuturo sa atin dito. Maging mga matutuwid tayo mga mamayan ng ating bansa, you know, nagbabayad tayo ng buwis at ine-expect natin yung buwis natin ginagamit magaling. Kung kaya maging maingat tayo, talagang maging mas mapagmasid tayo. Pero higit sa lahat, kilalanin natin ang Diyos sa ating mabuhay. Talagang ibigay natin sa Diyos ang sa Kanya. Ano ba ang sa Kanya? Lahat ho ng ating pagkabuhay. We belong to God completely. Hiram sa Diyos ang ating buhay. That states it very, very clearly. Sana ho'y talagang maintindihan natin ang pagbasa nito. Ito po ang ating mga palatuntunan na nakita natin. Ang dami ho nating na tunghayan na mga pagbasa. Yung pong unang pagbasa narinig natin tungkol kay Cyrus, isa hong pagano na ginamit ng Diyos, you know, para sa drama ho ng kaligtasan. Kung paano mapapabalik ang kanyang bayan sa Israel muli mula sa kanilang pagkakatapon dun sa Babylonia. Ganun ho lagi, tandaan natin, ang ating mong buhay, yung drama ho ng ating pamumuhay, maging makulay man yun o hindi masyadong makulay, masaya o hindi masyadong masaya, ito ho'y laging pinamumunuan, dinidirect ho ito ng Diyos mismo. Kaya ho magtiwala tayo sa Kanya. Wala hong nakakaalpas sa kanyang paningin. Alam ho ng Diyos kung anong nangyayari sa atin at tutulungan niya tayo. Maski na ho yung mga pagsubok sa ating buhay. Tandaan ho natin, tapat ang Diyos. Hindi niya tayo susubukin ng higit sa ating mga kakayanan. Sa kabila man din ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng paraan upang makaraos ng malulhati. At yun ho sinabi ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na po. Tapos ho yung sinabi ni Jeremias sa Lumang Tipan chapter 29 verse 11. Sabi ng Panginoon doon, alam ko ang aking plano para sa inyo, you know? Plano para sa inyong kabutihan, hindi sa inyong kasawian. Planong bigyan kayo ng kinabukasan puspos ng pag-asa. Ang ganda ho nun. May plano ho ang Diyos para sa atin at ginagamit niya ang bawat isa para sa kanyang dramang ito ng kaligtasan. Sana ho maging magandang pagganap natin ng ating papel doon. Tapos ho, napaalala sa atin ni San Pablo doon sa unang-unang niyang sulat, unang-unang sulat ng Bagong Tipan, na talagang dapat nating alalahanin, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng biyaya at kapayapaan. Yun ang sinasabi niya sa atin. At sana ho talagang yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na natamo natin nung tayo binyagan, ay talagang maisabuhay natin, mamunga na masagana yon para sa kaluluwalhati ng Diyos at para sa ating kapakanan at mga kapakanan ng nasa paligid natin. At doon ho sa Ebanghelyo narinig natin, tinuruan ho tayo ni Jesus. Oo, dapat maging matutuwid tayo mga mamamayan, you know? Nagbabayad tayo ng buwis, ginagampanan natin ang ating tungkulin sa lipunan ng mabuting-mabuti upang sa ganung paraan hindi mapapahiya ang Diyos dahil sa atin. Hindi ho, dapat ho napaparangalan ng Diyos dahil sa atin. Dahil tayo mga mamayan na talagang nagsisikap maging mabuting mamayan, matuwid mamayan at nagtataguyod ng kabutihan sa lipunan. At hindi lang yon, dapat kung nagiging nagsisikap tayo maging mamayan dito sa lipunan ito, dapat tandaan natin mamayan tayo ng kalangitan. Yun ho ang ating tunay na tahanan. Sabi nga sa sulat sa mga Hebreo, we don't have here a lasting city. We're waiting for one that is to come. And St. Paul will remind us, our citizenship is in heaven. Kung kaya ho, ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. At ang para sa Diyos ho, ay ang ating buong buhay. Kung kaya ho, maging magpapala nawa
at talagang pagpaparangal yung ating pamumuhay para sa Diyos. Francis, ito ho yung ating mga narinig dito sa ating pagbasa na ngayon ay gusto nating gawing panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga pagpapalang binibigay niyo sa amin. Maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin na napakahalagang mga turo ninyo sa pamamagitan ng inyong banal na salita, ang Biblia. Sana po talagang pagpalain yung lahat ng nagsipanood ng programa namin ito. Lalo-lalo na ho yung humihiling sa amin ng tulong para sa kanilang mga may sakit, sa kanilang mga pinoproblema, sa mga nangungulila po, yung mga nagdadalamhati dahil sa pagyaon ng kanilang mga minamahal sa buhay. Naway, dampian niyo sila ng inyong awa, ng inyong pagmamahal, ng inyong biyaya. Abba, tinataas din po namin sa inyo ang lahat ng mga tumutulong sa amin sa pagtataguyod ng Word Made Flesh TV show at lahat ng mga aktibidades ng Word Made Flesh Foundation. Ang lahat po ng mga kasapi nito, ang lahat ng mga may magandang kalooban na tumulong sa amin in a financial way also, and especially, lalo na ho yung mga nagnanais pa lang, pagpalain nyo na ho sila sa kanilang magandang pagnanais. At sana'y talagang maluwalhati namin kayo dito sa programang ito. Kasama ho ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sana po'y datnan kayo lagi ng pagpapala ng Diyos sa susunod na mga araw na ito ng Sanlinggo, at sana po'y talagang taglayin nyo ang Shalom.